Tol, tanda mo ba lahat ng nangyari? Wika ni Dakila na may halong pagtataka. Oo, Tol. Totoo ang lahat. Totoo ang lahat ng nasilayan natin. Ang mga di kapanipaniwalang pangyayari. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Tugon ni Bagwis. Kahit ako man, di ako makapaniwala. Ang diwata mismo ng panahon ang tumulong sa atin upang puksayin ang mga nilalang na ito. Dagdag pa ni Bagwis. Mabuti pa, bumalik muna tayo sa ating baryo. Kailangan nating sumangguni kay Apong Yakal para malaman natin ang bawat impormasyon tungkol kay Balingit at Baltog. Alam kong higit pa silang mas malakas kaysa kay Estrella at Sandro. Kung kailangan nating pasukin ang mundo ng mga engkanto, gagawin natin ito. Hindi na dapat natin hintayin makalabas ang mga yon dito sa ating mundo. Mga pahayag ni Bagwis na sinang-ayunan naman ni Dakila. Sa kanilang pagbalik sa baryo, pagpasok nila sa bodega, binuksan ni Bagwis ang puting kumot na nakabalot kay Mang Ador. Kinuha niya noon sa kanyang bulsa ang libreta ng 7 liwanag. Kinuha niya mula doon ang isang pahina kung saan nakakulong sa selyo ng 7 arkanghel si Estrella at Sandro. Ibinilot niya yon at marahang inilagay sa kamay ni Mang Ador. Mang Ador, ipagpatawad niyo ho. Alam ho namin kami ang naging ugat ng pagpaanaw niyo. Hinihiling ho namin na ngayong nasa kabilang buhay na kayo, maging matahimik sana ang kaluluwa niyo. Huwag ho kayong mag-alala. Makakasama niyo na ho sila sa magiging puntod niyo. Wika ni Bagwis. Kinabukasan ng mismong araw, sa loob ng bodega, inalagay nila ang katawan ni Mang Ador sa ataul na sila mismo ang gumawa sa loob ng silid sa ilalim ng lupa. Binuklat nila noon ang libreta ng 7 liwanag habang dinadasala ng bangkay ni Mang Ador. Naway, gabayan kayo ng mga anghel patungo sa ating ama, Mang Ador. Alam naming matatahimik na ang lugar na ito sa aming paglisan. Marami hong salamat sa lahat. Wikang pamamaalam nila kay Mang Ador. Sa kanilang paglisan sa bodega, ramdam na nila ang maginhawang presensya ng baryong iyon. Masaya sila nung naglakad sa baryo na wala man lang pangamba sa kanilang mga sarili. Nang makarating na sila malapit sa hangganan ng baryong iyon, may nadaanan silang umpukan ng mga tao. Nang matapat sila doon, may tumawag sa kanilang isang lalaki. "Mga iho, teka lang," wika ng isang lalaki. Napalingon sila doon at nakita nila ang isang lalaki na papalapit sa kanila na may daladalang 2 baso sa magkabilaan nitong kamay. Namukhaan niyo ni Bagwis dahil isa yun sa mga ginulpi niyang nangungutong sa tindahan nung bago pa lang sila sa baryo. Mga iyo, sandali. Alin muna kayo. Dumaan muna kayo sa aming kasiyahan, no? Eto, tumagay muna kayo. Saan bang tungo nyo? Lilisan na ba kayo dito sa baryo? Wika at tanong ng lalaki. Nagkatinginan si Bagwis at Dakila noon bago nila abutin ang baso na iniaabot sa kanila. Bago nila yung tunggahin, nagtanong si Bagwis ng, "Saan galing ang alak na to? Gumamit na naman kayo ng dahas para magkaroon niya ito?" Tanong ni Bagwis sa lalaking medyo namumula na ang muka dahil sa alak. Hindi. Nagkakamali ka sa iniisip mo, iho. Pinaghirapan namin yan. Sa marangal na paraan ang ibinilamin yan. Mas masarap pala sa pakiramdam na pinagpawisan mo ang isang bagay na nais mo. Gaya nito. Masaya kaming lahat pero wala kaming naaagrabyadong tao. Sagot ng lalaking yon. Ganun ba? Sige, salamat dito.
Salita ni Bagwis, sabay tungga nila ni Dakila sa alak. Pagkaabot nila ng baso, "Di na kami makikisali pa sa kasayahan nyo, Manong. Malayo-layo pa kasi ang lalakbayin namin. O eto na lang ho, pandadag sa pambili nyo ng alak at pulutan." Wika ni Bagwis. Nako, hindi na mga iho. Ibili nyo na lang ng pagkain yan para may makain kayo sa daan. Teka lang, kukuha pa ako isang tagay mga iho. Tagalid ang lakad nyo yan. Tig-isa lang kayo ng tagay eh. Dapat dalawa. Salita naman ng lalaki. Sige lang ho, Manong. Tugon naman ni Dakila. At pagkatagay nga nilang muli, nagpaalam na sila nun sa mga lasinggero. Himala tol, ang babait nila ngayon May mga tao ba talagang ganun? Kailangan mo na lang masaktan para lang magbago. Salita ni Bagwis. Ikaw ba naman ang mabugbog? Di ka kaya magtino. Sino pa bang uulit? Pagka pumutok ang nguso. Salita naman ni Dakila na nagpatawa sa kanilang dalawa. Bago sila makalabas ng baryo noon, dumaan pa sila noon sa tindahan ni Aling Kunching. Bumili sila doon ng kanilang mababaong pagkain at saka na rin tubig na maiinom. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila noon sa gitna ng kagubatan. Nasasabik sila noon sa di nila malamang dahilan. Tol, parang gusto kong magmadali, pero ang lakas ng tibok ng puso ko. Ano kayang ibig sabihin nito? Wika ni Bagwis. Alam mo tol, ako din eh. Siguro kaya natin nararamdaman to kasi malapit na tayo sa baryo na Luna at Aryan. Nasasabik na akong makita si Luna tol. Masayang wika ni Dakila. Siguro nga no. Tara, bilisan natin. Mabilis silang naglakad noon para agarang makarating kay Luna at Aryan. Nasa unahan noon si Bagwis at nasa hulihan naman si Dakila. Salita ng salita noon si Bagwis habang sila ay naglalakad. Ini-imagine niya noon na kasabay niya si Aryan sa paglalakad. Alam mo tol, kapag naging kami ni Aryan, dadalhin ko siya sa lahat ng magagandang lugar dito sa bayan ng Punta Vedra para maibigay ang kaligayahan niya. Salita ni Bagwis. Ngunit paglingon niya kay Dakila, Dakila! 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 Tawag niya nang di niya makita si Dakila. Tol! Tol! Tulong! Sigaw ni Dakila. Nang tunguhin ni Bagwis kung saan nagmumula ang tinig ni Dakila, napatawa siya ng malakas. Tol! Anong ginagawa mo dyan? Wika ni Bagwis nang makita niya si Dakila nang nahulog pala sa isang lampas taong balon. Ano ka ba naman tol? Huwag mo naman akong tawanan. Tulungan mo na lang ako. Angkati dito. Sagot naman ni Dakila na napapalibutan nga ng mga damo at tuyong dahon na nagsilbing tabon na nung patay na balon. Agad naman na kumuha ng matibay na banging noon si Bagwis at tinulungan si Dakila. Ay, ano ba yan kate? Bigla na lang bumulusok pa pailalim eh. Wika ni Dakila habang nagkakamot-kamot sa katawan. Makaraan ang ilang sandali, binagtas na nila ang daan. Maya-maya pa, natanaw nila ang maliit na baryo kung saan nakatira sina Luna at Aryan. Luna, kumusta ka? Alam mo bang nagagalak ako na muli kang makita? Nga pala ito yung bulaklak para sa'yo. Salita naman ni Dakila habang nag-iisip ng magandang sasabihin kay Luna. Habang sila ay naglalakad. Teka tol, asan yung bulaklak? Wika naman ni Bagwis. Ay, oo nga pala no. Wala akong bulaklak. Ganito na lang. Luna, alam mo ba?
Sa labis kong pangungulila sa iyo, sa ilang buwan nating di pagkikita, alam mo ba na hindi ka mawawala sa isip ko? Dahil sa ilong at buntot ng baboy na sunog-sunog na ibinigay mo at ibinalot para sa akin. Wika ni Dakila kasunod ng tawa. Tawa naman ni Bagwis. Habang sa daan ay tawa sila ng tawa. Hanggang marating na nila noon ang baryo ni Arian at Luna. Inayos nila ang kanilang mga sarili noon bago sila pumasok sa baryo. Agad naman silang napansin ng mga tao, kaya't sinalubong sila ng mga ito. At sa pagkakataong yun, may mga lalaki na sa baryong iyon. Hanggang sa Bagwis! Dakila! Wika ng dalawang tinig ng dalaga. Nagkatinginan silang dalawa noon habang nagpipigil ang tawa. Habang naaalala pa nila ang sinabi ni Dakila habang sila ay nasa daan. Kumusta kayo? Akala namin di na kayo babalik. Halika kayo sa bahay, magkape muna kayo. Salita ni Luna. Ayos lang. Ayos na naman kami, Luna. Sige, susunod na kami. Salita naman ni Dakila. Pagdating nila sa tahanan ni Luna at Arian, agad silang pinapasok nito. Oh, mga iho, sino sila? Tanong ng isang lalaki. Sila si Bagwis at Dakila, Tio Pando. Taga-kabilang baryo ho sila. Malapit sa playa. Bagwis, Dakila, siya pala si Tio Pando, asawa ni Inay Mercedes. Maupo kayo. Magtitimpla lang ako ng kape para sa inyo. Salita ng maamong tinig ni Arian. Makalipas ang ilang minuto, dala na ni Arian at Luna ang 3 tasa ng kape. Inabot noon ni Luna ang isa kay Dakila. At ang dalawa naman ay inabot ni Arian kay Bagwis at sa tiyuhin nila. Luna, Arian, bakit di kayo ang humarap sa mga binatang to? Mga manlaligaw nyo ata to. Salita ni Manong Pando habang marahang tumatayo. Sa sinabing yun ni Manong Pando, sabay na nasamid si Bagwis at Dakila. Sina Luna at Arian naman ay agad na namula ang mga muka. Sige ho, Tio Pando. Sagot ng dalawang dalaga. Ngunit, Manong Pando! Manong Pando! Sigaw ng isang lalaki. Oh, bakit? Tugon ni Manong Pando. Binisita ko yung ginawa nating bitag para sa baboy ramo. Giba ng tabon noon na para bang may nahulog doon na kung ano. Pero wala namang huli. Nakatakas ho siguro. Wika ng lalaki sa labas. Aba, sa lalim ng butas na yun imposibleng makatakas ang baboy ramo na yun. Baka may anting-anting yung baboy na yun Sagot ni Manong Pando. Nagkatinginan nun si Bagwis at Dakila habang nagpipigil ng tawa. Kasi di alam ni Mang Pando at ng kausap niya sa labas, si Dakila yung nalaglag dun kanina. Masarap ba yung kape? Tinig ni Luna na umagaw ng atensyon nilang dalawa. Oo naman. Kasing sarap ng magiging pagmamahalan natin kapag naging... oo. Naman, sakto. Sakto lang yung lasa at tama lang ang pait at tamis. Wika ni Dakila, sabay higop ng kape na waring nahihiya sa kanyang nasabi. Si Bagwis naman noon ay napangiti lang sa sinabi ni Dakila. Maya-maya pa, lumabas mula sa kwarto si Ginang Mercedes nang makita sila nito. Oh, mga iho, kumusta kayo? Wika ni Ginang Mercedes habang nakangiting nakatingin sa kanila at kay Luna at kay Arian. Oh, ano Luna, Arian? Nandyan na sila sa harapan nyo. Nasabi nyo na ba kung ano ang nais nyong sabihin sa kanila sa muli nilang pagpunta dito, mga iha? Dagdag pa ni Ginang Mercedes. Inay? Inay naman Huwag nyo naman kaming bukingin sa kanila. Salita ni Luna habang namumula ang muka. Bakit?
Ano ba kasi yun? Tanong naman ni Dakila. Ngunit biglang tumayo sina Arian at Luna. Wala. Wika ng mga ito. Sabay patakbong nagtungo sa kanilang silid at marahang nagsara na pintuan. Anong nangyari sa mga yun? Salita ni Bagwis. Ganyan lang siguro sila mga iho. Unang beses kasi nilang, alam nyo, sa pag-ibig. Wika ni Aling Mercedes na nakangiti. Sige, dyan muna kayo ha. Ikukuha ko na lang kayo ng makakain. Gulat na wika ng dalawa. Makalipas nga ang ilang sandali, hinainan sila ng makakain ni Ginang Mercedes. Di naman nila noon mapigilang matakam dahil sa mukhang masarap na pagkain ang inihain sa kanila. At nang tikman na nila yun, di na nila napigilan ang kanilang sarili na kainin yun. Matapos nilang kumain, nakipagkwentuhan muna sila kay Ginang Mercedes. May mga sinabi ito sa kanila na ikinagulat nila at nagpalakas ng tibok ng kanilang puso. Mga iho, umaasa ako na sana wag mabigo ang mga anak ko sa kanilang unang pag-ibig ha. At ngayong alam nyo na ang kanilang nararamdaman para sa inyo. Umaasa ako at hiling ko sana mga iho. Salita ni Ginang Mercedes na medyo hindi maliwanag yung pagkakasabi niya. Dahil di na niya ito na ituloy. Kasi biglang sumingit na naman si Dakila. Nako, Ginang Mercedes. Kung alam nyo lang ho, pareho kami ng nararamdaman para sa mga anak nyo. Wag ho kayong maglala, Ginang Mercedes. Di ho namin sila bibiguin. Kaya nga lang ho, kung pwede ho, sana wag nyo muna tong sasabihin sa kanila. Kasi ho, may mahalaga kaming ginagampanan ni Bagwis. Bibisita na lang ho kami dito paminsan-minsan. Ay, ganun ba? Sige. Humayo na kayo. Di naman sa itinataboy ko kayo, ha? Baka kasi abutan kayo ng gabi bago makatawid dun sa ilog. May mga tiyanak kasi naninirahan sa lugar na yun eh. Wika ni Ginang Mercedes. Ganun ho ba? Sige ho. Tama nga ho kayo eh. Mahirap hong abutan ng gabi sa daan. Pakisabi na lang ho kay Luna at Arian na aalis na kami. Salamat ho sa pagkain at sa kape. Wika naman ni Bagwis. Sige, mag-iingat kayo mga iho. Salita ni Ginang Mercedes. At dun nga ay umalis na sila. Sa kanilang paglalakad, bumabati at yumuyukod sa kanila ang ibang naninirahan sa baryong yun. Kaya ganun din ang ginagawa nila. Nang papalabas na sila ng baryo, muli silang tinawag ni Luna at Arian. Dakila! Bagwis! Tawag ni Luna at ni Arian. Paglingon nila, nagkatinginan silang dalawa. Marahan sila nung nilapitan ng dalawang dalaga. Nang nasa harap na nila ito, di umiimik ang mga ito ng ilang segundo. Bakit? Tanong ni Dakila. Ngunit nabigla silang dalawa nang bigla na lang silang niyakap ng dalawang dalaga habang sinasabing mag-iingat sila at hihintayin nila ang kanilang muling pagbalik sa baryo. Lahat ng tao sa baryong yun ay nakatingin sa kanila. Kaya naman medyo nakaramdam ng hiya silang magkaibigan. Wala silang nagawa nun, kundi hayaan ng mga dalagang yakapin sila. Matapos yun, tumakbo sina Luna at Arian pabalik ng kanilang tahanan. Sina Dakila at Bagwis naman nun ay wala sa sariling tumalikod at binagtas ang daan. Tol, nabigla ako dun. Di ko inaasang gagawin nila yon. Salita ni Dakila habang umiinom. Ngunit nangangatal-ngatal ito habang ginagawa niya yon. Tol, sayang. Ang alin? Yung tubig, natatapon. Ako din nga eh. Kala ko,
May sasabihin lang, salita ni Dakila, at doon ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Magabandang alas 5 na noon ng hapon. Nakarating na sila noon sa may batis o maliit na ilog. Dahil nga sa wala ng tulay doon, napilitan silang tumalon. Pagtalon noon ni Bagwis, napanganga si Dakila na para bang lumutang ito sa ere at tagumpay na nakalapag sa kabila ng ilog. Wow, ang kakaiba yun ah. Ang galing. Kaya ko din kaya yun? Uwi ka ni Dakila. Bakit di mo subukan, tol? Tugon ni Bagwis. Muling humakbang noon si Dakila papalayo, na parang sigurado sa kanyang pagbuelo sa pagtawid sa ilog. At nang ilang metro na ang layo niya mula sa ilog, buong lakas siyang sumalida ng pagtakbo. Pagtalon ni Dakila noon ng buong lakas, natuwa siya nang maramdaman niyang para din siyang lumutang sa ere. Nagawa pa niya nung lingunin ang pinanggalingan nito. Ngunit nagulat siya nang sumigaw si Bagwis ng "Dakila!" Paglingon noon ni Dakila, bumungad sa kanya ang harapan ng katawan ng puno. Napasigaw siya noon. "Ah!" Sigaw ni Dakila, kasunod ng pagbangga niya sa katawan ng puno. Pagtayo niya noon, nagpaekis-ekis ang kanyang mga paa dahil sa pagkalula. Si Bagwis naman noon, tawa lang ng tawa sa isang tabi. Alright, yun mga kabagis ko. Ano ba naman yan, Dakila? So medyo kwela ang episode natin to, mga kabagis ko. Pero dahil dyan, mag-shoutout na tayo. Shoutout po kay JB ng Kuwait. Shoutout po kay Charles Arcasetas. Shoutout din po kay Gaara Zurida. Shoutout din po kay Maria Teresa Anap. Shoutout po kay Thunder Spinay. Shoutout din po kay Munshalto Carlito. Shoutout po kay Rinaldo Masyon. Shoutout din po kay Romel Liberato. Shoutout po kay Jessa TV. At shoutout po sa mag-asawang Giovanni at Chirin from Isabela, mga Ilocano. Salamat sa pakikinig. Shoutout din po kay Franaga from Yamama Palace, Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout din po kay Luzminda Acosta. At shoutout sa iyo Sara May Shanoya. At shoutout din sa iyo Joseph Argente. Yun mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.